po from Lucena City. Sir, survivor po. Na-diagnose po ako, stage 3, breast cancer po ako. At yun po ang isi-share ko sa inyo kung paano po ako natulungan ng 4th year at binigyan po niya ako ng bagong buhay, bagong pag-asa. 3 beses po ako na-operahan sa breast po. Una po, may nakaba po akong malaking bukol. Pinalis ko po ito sa Lucena at kinuha po siya, binayopsi. Ang result po, benign po siya. After 2 weeks po, may nakaba po akong matigas. Ang sabi po ng doktor, magalang daw po siya. Kaya lang po, may nakapa na naman ako hanggang sa dumami po ng dumami. Matitigas po siya. Sabi po ng doktor, operahan daw po ulit niya ako, minor operation. Kinuha po ang mga bukol, sobrang sakit po kasi gising po ako nung inoperahan. Ibabayopsi daw po ulit yung mga bukol. 3 weeks pa lang po, wala pa po yung biopsy. Pero may nakakapana naman po akong matitigas. Dumating po ang biopsy after 3 weeks. Ang nakalagay po doon, ductal carcinoma. Ang sabi po ng doktor, cancer daw po. Sabi po sa akin, kailangan daw po tanggalin lahat, mastectomy, ikikimo ako. Napakasakit po nang sabihin ng doktor na may cancer ako. Piling ko po nung araw ngayon, parang po mamamatay na ako. Para po ako nasa ilalim ng lupa na buhay ako. Kahit laway ko po, hindi ko malunod. Napakasakit po. Nasabihan ka ng doktor na may cancer ka. Pagkagaling po namin sa doktor, tinawagan ko po si Mila. Mila po is a leader po ng 4th year. Cancer survivor din po siya, breast cancer. May cousin po. Tinanong ko po si Mila kung anong ginawa niya. Ang sabi po ni Mila, uminom daw po siya ng 4th year. Sabi ko po, anong 4th year? Mamaya pumunta kami sa inyo sa bahay mo, ipapaliwanag ni Madam Rosie kung ano ang 4th year. Nung gabi din pong yun, dumating si Mila at saka si Madam Rosie Tan, binaliwanag po ang 4th year. Wala po akong naiintindihan. Iba po ang nasa isip ko. Hanggang sa inisa-isa po ni Madam Rosie ang ingredients po ng 4th year. At isa po yung natatandaan ko, Pocoidan extract. Sabi po ni Madam Rosie, nakakamatay daw po ng cancer cell within 24 hours. Pasensya na po kayo. Sabi ko, ito ang kailangan ko. Nung gabi din po yun, uminom po ako ng 5. Kinabukasan po, 10 po. Ininom ko. 5 sa umaga, 5 sa gabi. Araw-araw po yun. Hanggang sa naubos ko po, yung pong 2 bote. Sabi ko, andito pa rin ang bukol ko. Dumadami po siya. Malambot. Ginawa ko po sa 4th year, 7 na lang. Andun pa rin po. Ginawa ko pong 6. Hanggang sa ginawa ko na po siyang 4. Hanggang sa dami po ng bukol ko, may lumabas na po sa breast ko, sa ibabaw, sa katabi po ng nipple. Na malambot po siya na parang puputok. Natakot na po kami mag-asawa. Andito po yung asawa ko. Natakot po kami mag-asawa. Pumunta po kami dito sa Manila, sa Medical City. Hindi lang po sa Lucena.
Sabi po ng surgeon, kailangan mo ng mastectomy kasi ang iyong nipple affected na. Baka pumutok, mas mahirap kasi maraming dugo ang lalabas. So, 3 days po ako nag-clearance. Si Doktora Kau po ang aking doktor. Ang sabi po niya, ako siya lang ang tatawag sa mga department po. Kinunan po ako ng mammogram, bone scan, whole abdomen po, and x-ray po sa baga. Dumating po ang result ng mammogram, marami nga pong bukol, halos kalahati na po ng breast po. Ang aking pong bone scan ay clear. Ang aking pong whole abdomen, clear din po. At ang aking pong x-ray, clear din. February 20 po, ako inadmit kasi okay daw po lahat. February 21 po, inoperahan na, in-schedule po ako for operation ng mastectomy. Nung gabi po, uminom po ako ng 5 Fortier. Tapos nung hapon po, pagkatapos kong operahan, dumating po si Doktora. Ang sabi po ni Doktora, lahat ng kulani mo, kinuha ko. Bukas, lalabas ka na at babalik ka after 1 week. Nung Manila to Lucena po, nagbiyahe po kami ng mister ko. 5 hours. Natatakot po ako kasi bagong opera pa lang ako. Sabi ko baka may pain ang maramdaman and mag-leak yung aking sugat. Nakarating po kami ng Lucena na maayos. Wala pong pain and wala rin pong leak. At habang umiinom po ako ng antibiotic, sinasabayan ko po ng Fortier. After 1 week po, bumalik po kami sa doktor para po sa aking biopsy. At sabi po ng doktor, 24 na kulani ang ginawa ko sa iyo. At yung pong kulani, 24, sabi po ni doktora, lahat ay negative. Wala pong ibang nasabi si doktora, kundi very good. Ang sabi ko, hindi na po ako magkikimo. Ang sabi po ni doktora, magkikimo ka pa rin. Kasi marami kang bukol. Protection mo para hindi na pumasok ang, para daw po sa sundalo, may magbabantay, wala na makakapasok na kaapay. Sabi niya, pupunta ka na ngayon ng oncologist kasi siya yung magbibigay sa iyo ng gamot. Punta po kami ng oncologist. Ang sabi ko po doon sa oncologist, ayoko pong magpakimo. Ang sabi ng oncologist, hintayin natin yung result ng T3. Binigyan po niya ako ng sample. Ang sabi po niya sa akin, pag 2 negative, 1 positive, or 2 positive, 1 negative, hindi ka magkikimo. Pero pag triple negative, triple positive, magkikimo ka. Dumating po ang result ng T3. Ang nakalagay po doon, triple negative po. Magkikimo po ako. Ang sabi ko po kay doktora, ayaw ko po mag-chemo. Iinom na lang po ako ng Fortier. Ang sabi po ni doktora, naibahan po yata doon sa sinabi ko. Sabi po ni doktora, anong Fortier? Hindi ko kilala ang Fortier. 8 years ako nag-aral at alam ko kung anong gamot ang ibibigay ko sa inyo. Tumahimik na lang po ako. Ang sabi po ni doktora, aggressive ang iyong cancer. Once na may tumupot yan,
stage 4 ka na, mahirap na naman. Pinagawa na po ako ni doktora ng laboratory para po schedule ako ng rito. Pinagawa po namin ang mga laboratories. Hindi po agad kami nakabalik ng doktor kasi po nag-lockdown. Mahirap na po lumabas, mahirap ang magbiyahe kasi takot din po kami because of COVID. Pero February 21 po ako inoperahan, March 15 po, wala po pong isang buwan. Wala po ang gamot. Kundi 4 year pa din po. 10 na naman po ininom ko. Hanggang 9, 6, 4 na naman po. Bumalik po kami after 4 months sa doktor. Ang sabi po ng doktor, ba't hindi ka bumalik? Wala pong biyahe. Sabi po ng doktor, pwede ka naman lumampas kasi sa sitwasyon mo. Pero yung dala ko pong mga laboratories ko, ang sabi po niya, normal. 4 months na po yun. Kaya lang, hindi pwedeng ito kailangang updated. Paggawa ka uli ng bago. Nagpagawa po ulit kami ng bago, balik na naman po kami sa doktor. Hihinga lang po ako. Pagbalik po namin sa doktor, normal na naman po ang aking result. Sabi ko, doktora, bakit mo naman ako ikikimo? Ay, normal naman po. Mas maganda daw po yun kasi tuyo na daw po yung sugat ko. Nakiusap po kay doktora. Sabi ko, doktora, ayaw ko po talaga magpakimo. Ano man po mangyayari sa akin, tanggap ko na. Kahit sa mister ko. Dati, ayaw ko kimo. Kahit anong mangyayari, tanggap ko na. Sabi ko, bigyan na lang po niya ako ng gamot na iba. Sabi po ni doktora, wala kang gamot na iba. Kimo lang. Sabi ko kay doktora, nakiusap po ako, sabi ko, doktora, baka pwede mo i-monitor na lang ako. Pumayag po si doktora. Ang sabi niya, katawan mo yan, ikaw pa rin ang masusunod. So, monthly po ang aming monitoring. Lagi pong normal ang aking result. 4 pa rin po ang Ginawa mo ni doktora ng 3 months. Normal pa rin po lahat. Ginawa na rin po niyan 6 months. Normal na po lahat. After dito po last April, last check-up po. Ang sabi po ni doktora, may doktor ka ba maliban sa akin? Sabi ko po, wala po. Kasi totoo naman po wala. Ang sabi niya sa akin, ano mo ba? Ang sakit mo kakaiba. Kasi, ang alaga mo pasaway. Pasaway lang po yung cancer ko. Hindi ko lang po masabi kay doktora na yung pasaway kong alaga, pinabait ko ng 4th year. Kasi, baka po magalit ulit sa akin si doktora. Si Mila po, gustong magpa-check up sa oncologist ko. Noong hindi ko po nabanggit kay Mila, na huwag niya sabihin ng 4th year, kasi baka magalit si doktora. Nung kausap na po niya si doktora, si Mila po pala may maintenance para sa kanyang breast. Hindi po niya iniinom. Ang sabi po niya kay doktora,
umiinom po ako ng portil. Nagulat po ako kay doktora sa sagot niya. Ang mahal-mahal ng portil. Samantalang ito, hindi mo mabili. Murang-mura. Synthetic. Sa dami po ng pasyente ni doktora, marami at marami po umiinom Ayaw ng nila ng portil. synthetic. Ako po ay nakaranas ng anxiety and depression. Na dahil po sa portil na wala. At ako po ay nagsishare na din sa aming mga kapitbahay na marites, sa kaibigan, kamag-anak. At sila din po ay bumili ng portil at sila din po ay nabigyan ng ginhawa ng portil. Nang dahil po sa pag-share ko, ako po ay nag-1 star. At ako po ay na-qualified sa Malaysia. Together po nila Doktora, Sir Tom, Ma'am Banji, at sumay pa po mga leaders. Sobrang saya po ang na-experience ko. At ito pong magazine na ito, ito po ay magazine ng Leeway International. Wala po yung mukha ko dito. Pero proud po ako kasi nakasulat po dito ang pangalan ko. Proud na proud po ako kasi ito po ay international, Leeway International magazine. Yes. Kaya napapasalamat po ako sa Leeway International, Leeway Philippines, kasi binigyan po niya ako ng portil na nagbigay po sa akin ng bagong buhay. Napapasalamat din po ako kay Madam Rosie, kahit wala po siya dito, si Madam Rosie Tan po, at kay Mila. Kasi kung hindi po pinakilala nila ang portil, baka po wala na rin ako dito sa mundo. And thank you po kay Dr. Lucido, Sir Tom, kasi sila po ay napakasipag na leaders. Nakakaakit po.